Unang Samuel, ika-4 na kabanata. At ang salita ni Samuel ay dumating sa buong Israel. Ngayon lumabas ang Israel laban sa mga Filisteo upang makipagbaka. At humantong sa Ebenezer, at ang mga Filisteo ay humantong sa Aphek. At ang mga Filisteo ay humanay laban sa Israel. At nang sila'y magsagupa, ang Israel ay nasaktan sa harap ng mga Filisteo at kanilang pinatay sa hukbo sa parang. Ay may 4,000 lalaki. At nang ang bayan ay dumating sa kampamento ay sinabi ng mga matanda sa Israel, "Bakit sinaktan tayo ngayon ng Panginoon sa harap ng mga Filisteo? Ating dalhin sa atin ang kaba ng tipan ng Panginoon mula sa Silo upang mapasagitna natin yaon at iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway." Sa gayon nagsugo ang bayan sa Silo, at kanilang dinala mula roon ang kaba ng tipan ng Panginoon ng mga hukbo, na nauupo sa gitna ng mga kerubin, at ang 2 anak ni Eli, si Ofni at si Phinehas, ay nandoon na binabantayan ang kaba ng tipan ng Diyos. At nang ang kaba ng tipan ng Panginoon ay pumasok sa kampamento, ang buong Israel ay humiyaw ng malakas na hiyaw na anupat naghinugong sa lupa. At nang marinig ng mga Filisteo ang ingay ng hiyaw, ay nagsipagsabi, "Ano ang kahulugan ng ingay nitong malakas na hiyaw sa kampamento ng mga Hebreo?" At kanilang natalastas na ang kaba ng Panginoon ay ipinasok sa kampamento. At ang mga Filisteo ay nangatakot sapagkat kanilang sinabi, "Ang Diyos ay pumasok sa kampamento." At kanilang sinabi, "Sa aba natin, sapagkat hindi pa nagkakaroon ng ganyang bagay kailanman. Sa aba natin. Sinong magliligtas sa atin sa kamay ng makapangyarihang mga Diyos na ito? Ito ang mga Diyos na nakit sa mga taga-Ehipto ng sari-saring salot sa ilang. Kayo'y magpakalakas at magpakalalaki, o kayong mga Filisteo, upang kayo'y huwag maging mga alipin ng mga Hebreo, na gayang naging lagay nila sa inyo. Kayo'y magpakalalaki at magsilaban." At ang mga Filisteo ay nagsilaban, at ang Israel ay nasaktan. At tumakas ang bawat isa sa kanila sa kanyang tolda, at nagkaroon ng malaking patayan, sapagkat nabuwal sa Israel ay 30,000 lalaking lakad. At ang kaba ng Diyos ay kinuha, at ang 2 anak ni Eli, si Ofni at si Phinehas, ay pinatay. At tumakbo ang isang lalaki ng Benjamin na mula sa hukbo, at naparoon sa Silo ng araw ding yaon na may barong hapak at may lupa sa kanyang ulo. At nang siya'y dumating, narito, si Eli ay nakaupo sa kanyang upuan sa tabi ng daan na nagbabantay, sapagkat ang kanyang puso'y nanginginig dahil sa kaba ng Diyos. At nang ang tao ay pumasok sa bayan at saysayin ang mga balita, ang buong bayan ay humiyaw. At nang marinig ni Eli ang ingay ng hiyawan, ay kanyang sinabi, "Ano ang kahulugan ng kaingay ng gulong ito?" At ang tao'y nagbadali at naparoon at isinaysay kay Eli. Si Eli nga'y may 78 taon na, at ang kanyang mga matay malabo na. Siya di na makakita. At sinabi ng lalaki kay Eli, "Ako'y iyong nanggaling sa hukbo, at ako'y tumakas ngayon mula sa hukbo." At kanyang sinabi, "Paano ang nangyari, anak ko?" At siya na nagdala ng mga balita ay sumagot at nagsabi, "Ang Israel ay tumakas sa harap ng mga Filisteo, at nagkaroon din naman doon ng isang malaking patayan sa gitna ng bayan, at pati ng iyong 2 anak, si Ofni at si Phinehas, ay patay na. At ang kaba ng Diyos ay kinuha." At nangyari, nang kanyang banggitin ang kaba ng Diyos, na siya'y nabuwal sa likuran sa kanyang upuan sa dako ng pintuang bayan, at nabalian siya sa leeg at siya'y namatay, sapagkat siya'y lalaking matanda at mabigat.
at hinatulan niya ang Israel na 40 taon. At ang kanyang manugang na asawa ni Phineas ay buntis na kagampan. At pagkarinig niya ng balita na ang kaban ng Diyos ay kinuha, at ang kanyang biyanan at kanyang asawa ay patay na, ay yumukod siya at napanganak, sapagkat ang kanyang pagdaramdam ay dumating sa kanya. At nang mamatay na siya, ay sinabi sa kanya ng mga babaeng nakatayo sa siping niya, "Huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay nanganak ng isang lalaki." Ngunit hindi siya sumagot o inalumana man siya. At ipinangalan niya sa bata ay Ikabod, na sinasabi, "Ang kaluwalhatian ay nahiwalay sa Israel, sapagkat ang kaban ng Diyos ay kinuha, at dahil sa kanyang biyanan at sa kanyang asawa." At kanyang sinabi, "Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahiwalay sa Israel, sapagkat ang kaban ng Diyos ay kinuha."